Okay, good guys, no? So mayroon tayong service dito na Samsung, no? Samsung wobble na inverter. So ang problema nito guys, ayaw din siya magwas, ayaw din mag-spin, no? So nilagay natin guys sa spin. Ayan, nasa number 12 na. Antayin natin kung mag-spin ba ito, no? I-testing po natin, no? Ayan, so kung mapansin nyo guys, bumalik yung oras sa 15, no? So hindi siya, gumalaw lang konti yung motor, tapos bumalik siya sa 15. So ibig sabihin may problema ito, no? So kapag ganito guys ang problema, sa was, iikot lang siya konti yung motor, parang gumagalaw ng mabagal, tapos hindi naman nagwawas, tapos yung spin naman, pag ilagay mo, pagdating sa 12, bumabalik siya sa 15, no? So ito kagad guys ang tingnan nyo, no? So panoorin nyo po yung video na to para alam nyo kung ano dapat i-check sa mga itong problema, no? So ayan. So buksan natin to yung likuran, no, para ma-check natin. Ayan. No, so may mga vlog na rin naman tayo nito na nailabas, no. So ito kasi guys, iba ang design nitong Samsung na ito, no. Iba yung design niya. Ito yung Samsung wobble na may door lock. Dalawang klase kasi guys yung Samsung wobble. Mayroong walang door lock, mayroon ding may door lock. Ito guys, mayroon itong door lock, no. So two types na Samsung. Yan, binuksan natin yung likod, no. So ang next natin na i-check dito guys ay yung itong area na to. Yan. Yung may socket, no. So ito po ay connected doon sa kanyang hall sensor. So dito pa lang guys, ma-identify na natin 'yan kung anong problema, no. So titesterin natin 'to gamit tayo ng tester, no. Kuha tayo ng tester guys, gamit tayo, lagay natin siya sa resistance, no. Yung tester natin. So may vlog na rin tayo kung paano i-set sa resistance yung mga tester, no. Panoorin niyo na lang diyan. So ayan. So ang pag-test nito guys, no, yung ganito, mula sa red na socket, na mayroong red na socket dyan, pinakagilid, na pinakagilid, yan, pinakagilid sa red, tapos yung pangalawang socket. So sukatan natin, yan, 4.5 kilo ohms. So ibig sabihin, good. So 4.5, good. So yung dulo, ito yung sukatin natin, dapat mga point something mega ohms lang. So yan, 43 kilo ohms ang nakuha natin. Yung pinakadulo, no, yung gilid-gilid 43 kilo ohms. Ayan, nagpi-50 kilo ohms pa. So ibig sabihin kasi nag-kilo ohms siya guys, sira na ito, no, yung hall sensor niya, no. Kasi nga nag 50 kilo ohms na siya. Oo. So dapat kasi mega ohms lang yung reading niyan. So ito yung sira niya guys, pinalitan namin, no. So ang pagpalit niyan, may mga vlog na tayo niyan kung paano papalitan niyan. Panoorin niyo na lang yung video natin, no. So yun, no. Ayan, no. So okay na siya, no. Nasa 11 na, testing natin. So, ang problema niya guys is hall sensor. Ayan. So, madali nyo siyang ma-identify guys, no? Yung problema niyan, doon lang sa socket na yon, ititest nyo lang, ma-identify nyo na kaagad. Basta makuha nyo yung reading dyan guys, dalawang 4.6 kilo ohm or 4.5, pasok pa yan, no? At saka yung sa dulo, ang lalabas dyan, mega ohms, no? Mga 0.7 mega ohms, no? Pag nakakuha kayo guys ng kilo ohms doon sa last na socket, ibig sabihin, sira na yung hall sensor or yung wire. Tingnan nyo din, no? Basta ang kailangan reading dyan guys na makuha nyo, dalawang 4.6 kilo ohms at saka isang mega ohms, no, or 0.8, 0.7 mega ohms. Pag nag kilo ohms na guys, yung ilalabas ay sira na. Okay, thank you, bye bye.